Pagbati ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ang sumasa atin. Salamat sa Diyos na muli akong nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi, mag-share sa inyo ng mga salita ng Diyos, mga aral ng Diyos, mga katiwiran ng Diyos na nagmumula sa kanyang banal na kasulatan. Ngayon, ang aking maibahagi muli sa inyo na aral, totoo ba yung buhay na walang hanggan? Alam niyo po, yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa atin ay doon sa mga taong may takot sa Kanya. Doon sa mga taong sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Nangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan doon sa mga taong sumasampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Kasi ang Diyos gusto niya kasi makasama ang tao doon sa Kanyang kaharian sa langit. Kaya ipinangako niya yung buhay na walang hanggan doon sa mga taong naniniwala sa Kanya. Kaya totoo yung buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga kababayan, nung ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak dito sa lupa, ibinigay ng Diyos ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Nung nangaral ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa, ay inuumpisan niya dito sa lupa. Sabi niya sa Juan 3 verse 12, mga kababayan, kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Sabi niya. Alam niyo po, meron pong bagay na nasa langit at meron pong bagay na nasa lupa. Kung magturo ang Panginoong Jesucristo ay inuumpisaan niya ang mga bagay dito sa lupa. Kaya kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga bagay na nasa lupa, paano lalo ninyong hindi paniniwalaan ang mga bagay na ang sasabihin ko, ang mga bagay na nauukol sa langit? Sabi niya. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang tanong, meron bang buhay na walang hanggan? Ang tanong ko ulit sa inyo mga kababayan, meron bang buhay na may hangganan? Siyempre meron yon. Ako yun, kayo yun, ang mga tao. Ang buhay natin dito sa lupa ay may hangganan. Diba? Ang buhay natin dito sa lupa, mga kababayan, may hangganan. Diba? Ngayon, tanong uli ko sa inyo, gusto nyo bang mabuhay? Ang sagot ng mga tao, gusto, mabuhay. Siyempre, di ba? Kahit wala nang silang pera, nagpapagamot, mabuhay lang. Di ba? Yun ngang mga taong wala ng pag-asang mabuhay, nagpapagamot, mabuhay lang. Diba? Kaya kung minsan kahit yung sa albularyo, kahit sa mga bulaang pastor, bulaang
propeta, mga bulaang Kristo, nagpapagamot, mabuhay lang, di ba? Gusto mabuhay. Gusto kasi ng tao mabuhay ng mahaba. At kung maaari, mabuhay ng walang hanggan. Bakit? Meron po kasi nga nabubuhay ng mahaba di ba? Sa aming lugar, meron akong nakitang puno ng akasya. Napakalaking puno yon. Sabi ng mga matatanda daw doon ay taon na daw yon yung puno na yon. Meron pang puno ng mangga sa aming solar. Napaka-laki. Tinanong ko sa aking mga lula, ay napakatagal na daw yung puno daw na yun. Sabi nila, mga taon na daw ang edad yung puno na yun. Kaya nabubuhay pala po ang puno ng mahaba. Imposible ba sa Diyos na hindi tayo buhayin ng mahaba? Ang puno, pinuputol lang ng tao. Diba? Pero ang puno hindi maputol ang tao. Ano po ang ibig kong sabihin? Kung ang puno nabubuhay ng dandan taon, pwede tayong buhayin ng buhay na walang hanggan. Kung ang puno pwedeng buhayin ng Diyos ng mahaba, pwede tayong buhayin ng walang hanggan ng Diyos. Pakinggan niyo po ang sabi ng unang 1 verse 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yan po ang Diyos nangako ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po ngayon. Ngayon, yung Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan, anong klaseng Diyos yon? Pakinggan niyo po ang sabi ng Tito 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Yan po, Diyos pala na hindi pwedeng magsinungaling. Imposible na magsinungaling ang Diyos. Kaya totoo yung buhay na walang hanggan, mga kababayan. Kasi yung Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan, hindi pwedeng magsinungaling. God cannot deny Himself, sabi ng banal na kasulatan. Kaya totoo yung buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Kahit anong mangyari, sasabihin ng Diyos ng totoo. Hindi kagaya ng tao na kapag naiipit, ay ipinagkakaila niya ang kanyang sarili. Pero ang Diyos hindi pwedeng nang ipagkaila ang kanyang sarili. God cannot deny Himself. Kaya totoo po yung buhay na walang hanggan. Kaya para makamit ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa atin, dapat masunod natin ang kanyang mga kautusan dito sa lupa. Para makamit natin yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa atin, dapat natin sumampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanyang kautusan habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Para makamit natin yung pangako niyang buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan ay doon sa kanyang kaharian. Kapag nakita kang tapat, nakita kang masunurin dito sa lupa, nakita kang sumusunod sa kanyang kautusan,
ay makamit mo yung buhay na walang hanggan ng kanyang ipinangako, mga kababayan. Kaya yung buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian, doon ay wala ng kamatayan, wala ng luha, wala ng hirap, wala ng dalamhati, wala ng pananambitan man. Ang mga bagay dito sa lupa na ating nararanasan ay kapag nasa kaharian ka na ng Diyos ay wala na. Kaya napakalaga po na tayo ay makasunod, sumampalataya sa Diyos, makasunod sa kanyang mga kautusan habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig ng mga aral ng Diyos, mga katwiran ng Diyos na aking ay bahagi sa inyo sa araw na ito. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kung saan man kayo dako ngayon na naroroon, mga kababayan, mga kapatid. Alam niyo po, ang Diyos ay gusto niya makasama ang tao sa kanyang kaharian kapag tayo ay makasunod sa kanyang kautusan. Kaya sana po ay tanggap natin ang mga salita ng Diyos habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Kasi hindi naman ito yung permanent place natin dito sa lupa. Dito ay pinaka-training ground, kumbaga. Kapag nakita kang tapat, masunurin, ay makamit mo yung buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa Diyos